Magandang araw po sa inyo lahat, sa lahat po ng ating mga tagapanood dito sa ating Sunny Catans Adventure. Sa pagkakataon pong ito sa mga taga-subaybay po ng aking vlog, nais ko lang pong i-share yung aking na-experience tungkol po sa medical condition ng aking pong kanang tenga kung papaanong ako po ay nagkaroon ng pressure sa tenga na hindi makadinig ng maayos. Humina yung pakinig ko at lumakas yung tinnitus ko sa kanan. Nagkaroon po ako ng pakiramdam na parang nahihilo, vertigo, nahirapan po ako sa balance. At to the extent na nag-inquire po ako kung paano magkaroon ng hearing aid. Nagpa-hearing test po ako. Nakita nga pong may diferensya yung aking kanang tenga. Napakahina ng aking pandinig. At nirecommend ng doktor na gawan ako ng hearing aid na umaabot sa 122,000 para lang po maging maayos yung aking pakinig. Malabanan yung tinnitus na nanditinig ko at the same time yung pong pressure na nasa tenga ko na nagpapahirap po sa akin sa pagtulog, sa pakikipag-usap, sa balance. Napakahirap po na mawalan tayo ng pakinig. Akala ko po lifetime na po talaga ito. Kanisabi ng pagtanda. Dahil nga po nagkaroon ako ng surgery sa thyroidectomy at neck dissection na tinanggalan ako ng thyroid at saka po ng mga nodules sa aking leeg na 48 nodules at tinamaan po yung aking nerve dito po sa parte ng upper neck ko. Kaya manhid po hanggang ngayon yung aking leeg mula dito sa tenga, pababa hanggang dito sa may balikat at sa upper chest ko dito sa may right side. At sinabi sa akin ng doktor ko na radiologist na isang side effect po ng radiation yung hearing loss. Ako po ay mabingi. At ito na nga po ang nangyayari po sa akin nung nakaraan. Nagkasakit pa po ako ng sipon at ubo, nilagnat. At nung magpa-check po ako sa ENT, nakitang namamaga yung aking eardrum. Infected po siya at marahil nga epekto na rin po ng radiation. Nung makita, sinilip, maganga po siya. And then, sinasabi ng doktor ko na merong liquid ang aking tenga doon sa middle ear. So, yung eardrum, nasilip, sa likod ng eardrum, yung po merong eustachian tube na kung saan yun po yung tube na nagde-drain kung merong pong fluid na pumasok po doon sa may eardrum mo sa middle ear. At meron pong nagpo-flow na hangin doon, daanan ng liquid para ma-drain yung nahandon sa middle ear para matanggal yung pressure at mabalance yung ating pakinig sa ating tenga. So, yun po ang nangyari sa akin na nabarahan o nasarahan yung station tube ko ay hindi po nakabukas. Kaya nagkaroon ako ng stock na liquid na sinasabing sipon or plema sa aking middle ear na nagpapahirap po sa akin na ako ay nabingi at nahihirapang makipag-usap at makinig. Sumira ng aking pagtulog dahil pag natutulog ako, kailangan ko pang makinig ng white noise na sinasabi. Halimbawa, yung patak ng tubig sa ilog, patak ng ulan, o music para hindi po ako ma-focus doon sa tinnitus kong napakaingay. Yung pressure na nasa tenga ko, napakahirap po kasi talaga. Kaya na-realize ko yung pakinig na binigay ng Diyos, napaka-importante. Ngayon po, ang mga doktor na nakausap ko, sinasabi nila isang paraan ay butasan yung aking eardrum. At yun naman daw po pag nabutas, lalabas na yung pressure. Pati yung liquid pwedeng lumabas para maging maayos yung pakinig ko at maayos yung pressure sa tenga ko. Mawala yung aking pagiging vertigo at maalwanan sa aking pong pakiramdam. At yun naman daw po ay kusang maghihil. Yung pong iba nilalagyan din ng parang pagkabutas na nilalagyan ng parang tube para dumalo yung liquid. At yun naman ay kusang gumagaling. At ang isang paraan na-research ko rin ay pwedeng operahan dito sa loob mismo. Yung eustachian tube ay bubuksan para ma-drain yung fluid na nasa loob ng aking middle ear. So marami po akong ginawang paraan para umayos yung aking pakinig. Nag-research po ako to the extent na bumili po ako ng aking sariling hearing aid kahit sa Lazada lang. At bumili din po ako ng apps sa cellphone, halagang 3,000 pesos para po doon sa pinaka-amplifier na sasaksakan ko po ng earphone para maging maayos yung aking pakinig. So, yun po yung mga nagastos ko na at nagpa-hearing test na nga rin po ako sa clinic
sa ENT. Now, career research, niisip ko kung ano ba ang tamang paraan na gagawin ko. Papa-opera ba? Bibili ba ng hearing aid? At nung career research ko, nakita ko nga na pagka po ako ay tumutungo na pa ganun, aangat. Pag tumungo akong ganun, bumubuka yung aking pakinig. Yung presyo parang nawawala. Maayos. Pag angat ko, magsasara uli siya. So, pag tumungo akong ganun, bubukas, sabi ko, there is something inside na. Yun nga siguro, yung liquid, alam niyo naman po yung liquid eh. Pagka water, seek its level, ano? So, gumagalaw siya. Kaya pagka nakaganon ako, ayun, naiiba yung pressure sa tenga ko. Sabi ko, may paraan ito kasi nawawala. Ay, hindi siya constant na kahit nakaganon ako ay hindi nawawala. Ano kaya ka ako yun? Dapat palaging yun ay maramdaman ko paranormal. So, nung ma-research ko, yun nga, may naka-stack na fluid sa loob ng aking middle ear. Kailangan mailabas doon sa eustachian tube. Doon dapat dumalo yun. Which is, yung nangyari sa akin, naka-block nga po. Kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng paraan paano kaya ito made-drain yung nasa loob ng aking tenga. Dahil ginawa ko na rin po yung pagpatak ng oil or medicine sa tenga ko, araw-araw, walang nangyari eh. Hindi nawala yung aking pressure sa tenga tsaka yung tinnitus ko. Hanggang sa may nakita po ako na paraan, kare-research, na kailangan pala ma-drain yun at mailabas yung fluid na nasa loob na hindi dadaan sa surgery. Yun ang iniisip ko. Hindi mabutas yung aking eardrum o yung aking eustachian tube ay operahin pa. Naghahanap ako ng mga remedy. Baka may gamot o kahit herbal, etc. Hanggang sa natuklasan ko, meron palang paraan para bumukas yung eustachian tube mo at dumalo yung liquid na nasa loob. At ang paraang nakita ko, ang sagot, nasa Lazada. At ang halaga ng device na aking binili para ito po ay magamit ko sa pagginhawa ng aking pakinig, ng aking pakiramdam. Ito po yung binili ko sa halaga na 184.47 pesos plus delivery charge. May 200 lang. Alam niyo po kung ano yon? Ito. Simpleng gadget, instrument para lumuwag yung aking eustachian tube, dumali yung liquid na naka-stack dun sa middle ear ko. Ano po ang gagawin? Gusto ko rin pong i-share sa ating pong mga tagapanood. Baka may experience po kayong gaya na sa akin, hindi na kayo gumastos ng daang-daang libong piso. Makakatipid po kayo. At meron pong iba't ibang klase ng ganito na pwede kayo mabili. Ito po sa Lazada ko lang nabili. Ear pressure reliever, eustachian tube unblocker, balancing ear pressure to relieve tinnitus and earache, relieve ear discomfort, eustachian tube blower, negative pressure in the middle ear, eardrum invagination. Yan yung product. Nasa Lazada ko lang nabili. Medyo natagalan lang po yung delivery dahil China pa po nang galing. At bumaba yung presyo, 171.10 pesos na lang ang halaga. Plus delivery charge. Paano po ito ginagamit? Ito po ay ginagamit. Ang mangyayari, iinom ka lang ng tubig, magsisip ka. Hindi mo basta lulunokin yung tubig. Magsisip ka ng water. And then, itong tube, no? Yung pinakadulo, ilalagay mo sa ilong mo kung saan yung mayroong kang paradang eustachian tube, kung left or right, ako po sa right. Kaya dito ko po nilalagay ito. Ayan. At saka mo pipisilin yung kabilang butas ng ilong mo sa left side para walang lumabas na hangin. At habang nakainom ka ng tubig, di ka hihinga, syempre. At nakasara yung lahat ng daanan ng hangin mo, yung parang ilong butas ng ilong mo, yung bibig mo. Pag sinara mo ng ganon, lulunukin mo na po yung tubig. Pag lunok mo ng tubig, saka mo pipinitin sabay. Ito po na pang pressure. Parang pressure balloon, ano? Pag lunok mo ng tubig, sabay pindot, ayun, magkakaroon ng pressure sa tenga mo para magkaklag siya. Tapos, uulitin mo hanggang pangatlong beses, lumuluwag siya. Twice a day ang recommended na gagawin. So, ganun po ang ginawa ko.
Abay, ilang araw lang, lumuwag po sa awa at tulong ng Panginoon yung aking pong pakinig, nawala yung pressure. At lumabas yung plema ko, unti-unti. Kaya nakaramdam po ako ng ginhawa. At nakakadinig na akong maliwanag, naiintindihan ko ng maliwanag yung kausap ko. Napakaginhawa ng pakiramdam na ikaw ay makapakinig ng normal at maayos. Salamat sa Diyos ng marami. At doon ko na-appreciate yung pakinig na ipinagkaloob po ng Diyos kung gaano ka-importante. Minsan, hindi po natin nare-realize kung gaano ka-importante yung nasa atin na ibinigay ng Diyos kasi hindi nawawala sa atin eh. Pero pag nawala na, doon natin malalaman yung halaga. Ganun pala yun. Kagaya ng nangyari po sa akin, nawalan po ako ng laway gawa ng treatment ko sa cancer, sa radiation. Natuyuan ako ng laway, nasunog yung salivary glands ko. Kaya nawalan din po ako ng panlasa. Yun po palang nawalan ka ng laway, napaka-importante nun para ikaw ay makapagsalita ng maayos, makakain ng maayos, makalasa. Napaka-importante po ng laway. Hindi masarap kumain pagka wala kang panlasa. Kaya yung mga binigay ng Diyos na yon, na-realize ko po kung gaano ka-importante na dapat nating bigyan ng halaga at ipagpasalamat po sa Diyos. Kaya kahit ano pa naging itsura natin, sabi ko nga, kahit ako halimbawa pangit man, pero may panlasa ka naman, may laway ka, may pakinig ka, ipagpapasalamat ko na ng malaki sa Diyos yun. Hindi lahat po ng tao ay ipinanganak na nakakadinig o kaya nakakakita. Hindi naman po ibig sabihin ay kawawa na yung mga taong ganun na ang Diyos din ang may gawa, kundi paraan yun ng Diyos para tayo po ay magpasalamat sa Kanya na tayo po hindi naging ganon, na yun namang naging ganon, yun din naman ang paraan ng Diyos para sila ay maging dapat sa kaharian ng Panginoon kung alam lang nilang gamitin para hindi sila mapasama. Dahil wala namang ginawa ang Diyos na masama kundi pawang mabuti. Gaya ng nasusulat sa Henesis 1:31, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti. Kaya dito marirealize natin yung bawat pakiramdam na ibinigay sa atin ng Diyos, bawat sangkap ng katawan, napaka-importante nun. Dahil nawala na po ako ng thyroid, napaka-importante ng thyroid para sa hormones. Kaya ako po nagmi-maintain na po ng gamot araw-araw para sa hormones ko po dahil wala na po ako ng thyroid. Nawala na po ng laway, nawala na ako ng panlasa, at nawala ng pakinig yung tenga ko sa kanan. Puro importante lahat yun. Nawala rin yung pakiramdam ko sa leeg. Importante rin yun. Nare-realize ko po yung gawa ng Diyos. Napakabuti. Kaya kung meron po tayo noon, i-cherish natin at ipagpasalamat po natin sa Panginoon kahit po tayo mahirap lang at mga walang pinag-aralan. Basta alam lang po natin gamitin ang tama. So yun po ang aking mai-share. Ito po, oh, wala pang 200 solusyon para sa mga tenga na nagkaroon ng liquid na nakablock sa middle ear para umayos ang pakinig at balance at ang pagkahilo at yung pagiging vertigo po natin. Kaya baka po makatulong, sinasuggest ko po sa inyo. Ayan po. I-search po ninyo sa Lazada, Eustachian Tube Unblocker. Salamat po sa panonood. Sana po makatulong at pakaginhawa sa ating mga kapwa-tao, kababayan, na mga may karamdaman din kagaya ko na hindi na kayo gagastos ng malaki. At ang isang importante na kahit na mawala ang anuman sa atin, kahit mawala pa yung ating ilang mga mahal sa buhay, yung ating mga tinatangkilik, mawala man yung ating mga kaaluanan sa buhay o comfort na nararamdaman, kagaya ng mga nabanggit ko, na nawalan ako ng thyroid, nawalan ako ng laway, nawalan ako ng panlasa, pati yung aking kainig, muntik na rin pong mawala. Pero mawala man ang anuman sa ating sangkap ng ating katawan, ang importante, hindi tayo nawawalan ng Diyos. Dahil yung may-ari ng ating katawan, may-ari ng ating buhay, kung tayo susunod sa Kanya, susunod sa Kanya mga utos, kaya niya naman palitan at baguhin yung ating mga katawan sa pagkabuhay na maguli na wala ng sakit at walang karamdaman. Kumpletong kumpleto. Yun ang napaka-importanting magawa natin. Kaya sana makasunod tayo sa utos ng Diyos, gumawa po tayo ng mabuti. Kaysa naman buo ang katawan mo, maalwa ka sa buhay na ito. Pero pag namatay ka naman, ay mapupunta ka sa impyerno. Yun ang may sakit na wala ng kagalingan. At wala na pong hinto ang sakit na nararamdaman. Yun ang mas masakit. Kaya mas maganda na yon
Kahit na ikaw ay mahirapan ng kaunti dito sa buhay na ito, may nawala man sa'yo, pero kahit ano pang nawala, nagtatapat ka naman sa Diyos na iyong kinikilalang makapangyarihan sa lahat na pinaglilingkuran at sinusunod ang kanyang kalooban. May pag-asa tayo sa buhay na walang hanggan na magkakaroon ng katawan na walang karamdaman, katawang may kaluwalhatian sa piling po ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa Diyos at salamat po sa inyo pong panonood. Samahan nawa kayo ng Panginoon.